love making people happy talaga. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya lang, ang importante, kailangan ikaw muna ang masaya. Ako po si Bobet Vidanes, 54 years old, isang direktor at isa ring konsehal sa mahal kong bayan ng Pililla Rizal. Sa mahabang panahon, 3 dekada rin ako nagtrabaho sa isang broadcasting network. Nung time na gusto ko na talagang magpahinga, alam ng pa ako kung saan ako hahakbang, uuwi ako ng Pililla Rizal. Dito ako natuto mangarap. Paulit-ulit to, hindi ako naiiyang sinasabi. Ang pangarap ay hindi mananatiling isa lamang pangarap. Ang dami kong ginagawa at ang dami ko pang gustong gawin. Hindi pa ako tapos eh. So, kailangan ko ng supplement na gagabay sa akin. Yan ang MX3. At my age, I'm so happy talaga na wala pa akong maintenance. That's why nag-i-enjoy pa ako doon sa pag-i-explore ko. Ngayon, nag-i-enjoy ako bilang konsehal. Hindi pa rin ako tumitigil bilang isang director. So, physically, kaya pa. Nowadays, mas marami ako talagang pinipray na thank you. Thank you for making me healthy. Thank you sa food. Thank you sa friendship. Thank you sa mga ngiti. Thank you, MX3. MX3, you make people happy. Solid. Yes, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Kaya patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagdawag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Yan! Hello pa rin po sa inyong lahat. At syempre sa mga nanonood pa rin, ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ako po ang yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! Hi! Hello sa inyong lahat. Especially dyan sa may Balintawak Public Market. Hi, boys! Mare, batiin ko lang ito nakikinig sa atin. Si Joy Aquino nanonood sa atin at nakikinig. Hello! Ayan. Hi, Joy! At syempre batiin din natin ang mga taga-Indang Cavite. Hi po sa inyong lahat. Ayan. Syempre sa may bandang Silang din. Ayan. Hi sa inyo. Maraming salamat. Oo nga. Ate Diba? Teresa, hello, salamat sa panonood. Hi, thank you so much. Thank you so much. O, diba? Ganon. Lindsay. Mwah! Mwah! Ganon. Naalala ko na naman yun. Nakaabang. Bakit, Ay, wala. Hindi pwede. naka-vlog eh. Bawal. Oo, bawal. Bawal sabihin din. Kasi nga ano pa yun. Huwag kang ano-ano dyan. At saka hindi pang radyo. Yung mga naisip natin ka. Nag-meeting tayo kahapon na. Diyos ko, Lord. Yun na lang ang masabi namin. Oo. Diyos ko, Lord. O, diba? Ay, pero ito, Mara, hindi ito mapapasabi ng Diyos ko, Lord. Eh, ano lang? Naku, Mare. Di ba napag-uusapan Ano? natin noong nakaraan? Oo. Ito si Nanay Christy. Oo, ano nangyari? Na idinimanda ng ina nitong si Sara Labate. Oo nga, di ba? Ano na nangyari? Ay, naku, wala pa naman tayong update dyan kung nag-hearing na ba sila, kung ano ba nangyari dyan, kung natuloy ba yung kaso, ongoing pa ba yung ano. Alam mo yun, nagkapatawaran nagkaayos na. lang, nagkasorihan na, di ba? Yun naman talaga usually dapat yung maganda mangyari. Pero anong chika? Pero ang chika, Mare, hindi ito tungkol sa pagkakademanda ng tatlo. Ano? Ngayon. Tungkol naman itong usapin na ito sa nanay ni Sara Labate na medj pinapakialaman at pinuputakting naman ng mga netizen. Bakit? Actually, 1 week mahigit na ito, Mare, pero nagsusurface pa rin sa internet. Dahil sa anong aspeto? Kasi during the lunchtime, during lunchtime yun eh. Yan. Hindi mo brand yun. Ay, okay. Yun na lang. Sige, pakilala ka. Ako ba sa Kapitana Sisa? Ganon. Kung si Lindsay, pakis. Ako naman hihigo. Go. Yan. Ay, tapos yun. Tapos yun nga, nag-ready na? ng lunch. Yung nanay, mga bakla naglaro on air. Playtime na naman. Yun na nga, naghanda ng lunch yung nanay ni Sara Labate, which is nagluto siya ng ginisang gulay. Okay. Yung ganon, tinola. Ayan. Ayan yun. Yes. Maganda yung act niya sa ginawa niyang yan. Kasi nga syempre, makikita, ano ba yan? Oo. Ba't nakaganyan naman? Sino pinanggigigilan Oo nga, parang, ayan.
So yun na nga. Ang chika dyan, Mare, nagluto siya ng lunch. At yung kanin dyan, basmati rice na sinangag. Kaso, ang nakakaloka, Mare, ang ganda man nung ginawa niya na dahil yung lalaki dyan, yan yung driver ni Sara Labate, driver nila. Nung binigyan niya ng lunch, binigyan niya ng pagkain. Ay, diba sinasando? Pero naloka ang mga netizen, lalo na yung mga galit sa kanya, Mare. Dahil? Kasi Mare, question nila, bakit daw nilagay daw yung tinola dun sa lagayan, basyo nung cup noodles na gamit na. Saan? Bakit hindi man lang sa sa plato, sa bowl? Hindi, kasi parang yata yan, the way I see it, parang farm, ganon, or bakasyonan. Hindi, bahay nila yan. Talaga? Ba't parang may puno ng nyug doon sa labas? Parang nasa sila beach. Baka ganyan yung bahay nila, may talaga? ganyang... Tapos? Tapos yun na po na ng mga netizen, bakit mo nilagay dyan sa basyo ng ng cup noodles? Ng cup noodles, yung sabaw. Mare, yung iba naman, pinagtatanggol siya. Parang dinidiscriminate, ganon. Na bakit ganyan yung Parang turingin yung driver? Na lalo na ngayon, mainit ang usapin ng mga pagturing-turing sa mga kasambahay dahil sa issue ni Bea Alonzo, di ba? Hindi naman siguro marumi yung lagayan. Maski ako, aminado ako. Yung mga ganyang cup noodles, yung pinaglagyan ng sabaw. Minsan ginagawa ko yung baso. Oo. Di ba? Wala naman sigurong masama. Alam mo, sobrang idealistic na kasi ng mga tao ngayon. Alam nga naman ilagay sa bao yan. Oo. Diba? O kaya ano ba ina-expect nyo ilagay ng nanay ni Sara Labate sa palad niya? Okay, yung tinola, tapos ilagay sa ipahigop. tabo, gano'n. Tapos ang tunog, pag hinigop. Gano'n. Eto na yung tinola. Kasi nilagyan ko yan ng plak-plak. May manok. At least naman, kahit pa paano, yun lang masasabi ko. At least naglagay siya ng tinola, nandun yung manok. Kaysa naman, alam mo yun, puro lang sayote yung nilagay. Tapos dahon ng sili. May manok. Ipakita nga ulit natin yung picture para makita yung manok. Ayan yung manok. May manok. Tingnan mo nga, parang wala na nga sabaw, puro laman nga yung binigay. Hindi, tsaka may pinaglagyan din ng microwavable na gulay. Pati nga yan, question nila eh. Dahil nga microwavable daw, daming mga plato magaganda. Yung mga Moroccan plate na yun. Sa tingin mo ba yung sabaw doon sa Moroccan plate kakasya yan? Ewan ko dito sa mga basher. Grabe naman. Pero alam mo, napakaganda nitong ginawa ng nanay ni Sara Labate. Bukod sa nag-share siya ng damit niya, LV. Bukod sa nag-share siya ng pagkain sa kanilang servant, sa kanilang sa driver nila. Ayan, makikita din natin na gumagamit siya ng mga recyclable materials, diba? Ibig sabihin may mga bagay na pwede pa naman natin gamitin. It's not that pinandidirihan niya. Siguro baka kasi yun ang inaano nyo, diba, na nandidiri siya. Ay, may sagot siya dyan, Mare. Ano? Doon sa comment section, sinabi niya doon na may sarili kasing plato at baso ang mga ang mga servant namin. At saka makikita mo yung doon, kutsara. Kaya doon niya nilagay. Kasi ita-transfer naman. Maayos yung pagkakasalansan ng kutsara doon sa may tray. Tsaka isa pa, diba, kitang-kita din naman na kung ano yung kinakain siguro nila, yan din ang kinakain ng lahat. Correct. Diba? Hindi naman siya yung tipong grabe naman, para yun lang. Big deal ka agad. Sino ba mga hindi gumamit at hindi nag-recycle ng mga pinaglagyan ng kape, ng mga pinaglagyan ng... Hindi totoo naman, diba? May tumutugtog na. At may diba, na nakakaloka yun. Pero yun na nga, Mare, ang nakakaloka dito nga, mahigit ilang araw na mula nung magsimula yung pambabati ko sa nanay ni Sara Labate, hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Nagsusurface pa rin ng mga chikahan tungkol dun sa mga issue ng bayan tungkol sa sabaw ng tinola na yan. Diba? Ano bang ina-expect nyo talaga? Kasi may tao dun sa labas. Kaya nga, pinipicturean tayo na para tayong isda sa aquarium. Hindi kami masahista. Baka akala nyo... Meron mo kasing lalaki dun sa labas ng pintuan. Mukhang namimili siya ng gusto niya magmamasahe sa kanya. Pwede naman po kayong pumasok. Ayan, sumisilip na siya. Diba? But anyway... Ako, hindi ko kinukundina itong ginawa ng nanay ni Sara Labate. Ako hindi din. Kasi talagang, maski kami ganyan din ganyan din sa bahay. Na, unang-una, diba, syempre, let's save the earth, diba? Gamitin natin. Magalit siguro yung mga tao kung yung pinaglagyan, galing doon sa, kung saan alam mo yung cabinet na alam mong madumi. Pero hindi. Microwavable, yung mga cup noodles na gano'n yung hard plastic. Ginagamit po talaga Maaari pa siguro kung nilagay sa plastic
labo. Diba? Mabuti ko nilagay sa sandobag. Oo, yung mga ganon, yung pinaglagyan ng gulay. Sandobag? Nakakaloka. Yung pinanggalingan ng isda sa paleng. Ang damak mo, no? Kababuyan na yun. Tinola. Parang ang damak mo. Yung tinola, lalagay mo dun sa ano. Yung lasang hasang. Hindi, parang wala akong makitang masama. There's nothing wrong with that. Dun sa mga nambabash naman regarding dyan, sorry po isa din po ako sa mga gumagamit ng ganyan. And Recyclable I don't see anything materials. wrong with that. Diba? Yes. Wag po tayo masyadong maarte minsan, diba? Na parang feeling nyo, anak kayo na pinanganak kayo sa loob ng Valle Verde at ng Corinthian Village. Hindi, diba? kahit yung mga pinanganak sa mga sa mga ganyang magagandang lugar diba? at mga high-end na subdivision. Mare, lahat naman yan gumagamit ng mga recyclable materials. At saka lahat yung ginagamit. Kahit pa yung mga take-out deliveries, malamang nanggaling yan sa mga take-out deliveries sa microwavable na hinugasan naman ng maayos na pwede pang gamitin. Then, what's wrong with that? Tsaka maganda nga yun dahil diba? napopromote ng nanay ni Sara Labati yung pangangalaga kay Mother Earth. Para dun sa nanay Earth. niya, mami, okay lang. Gawin mo, alam mo yun, you're not doing anything wrong. Yes. Huwag mo na napansinin yung mga bashing kasi nandyan yan talaga diba? Sino bang hindi na gumamit ng ganyan? Yun lang. Yung ginamit nyo yung mga, alam mo yun, diba yung mga free sa kape, yung sa peanut butter, diba ginagawa? Yes. Bakit ka natatawa? May naalala lang ako. Totoo naman, diba? Yes. Yung mga baso ng peanut butter, diba usually? Yung baso hindi yung may receptacle. Yung gumaganon, hindi yon. Kasi baka mamaya magkaroon ng crack. Hi sa ex ko. Plaka. Naalala ko Bakit ba? tuloy. Totoo naman yun. Hindi, totoo naman ginagamit yun, diba? Tapos yung mga, yung pinaglagyan ng ice cream, diba? Yes, lagay ng isda. Yung ginagawang baunan po yan, para lang sabihin sa inyo, yung half gallon na ganon. Yung kulay pula. Yung oval shape. Oo. Alam mo yun, marami tayong mga kasamahan dito. Yan ang pinagbabaunan ng kanin na may isda. Sarap. Sa dala sa opisina, di ba? And I don't see anything wrong with that. Di ba? English sa ate mo. Hindi, Tawagin mo parang- na lang ako pag Tagalog ka na. Hey guys, di ba? Hindi natin kailangan mag-inarte sa panahon ngayon. Paano yung arte? Hindi, ganon. Ay naka. Kaya Kaya nga. na natin yung yung mga issue na yan. Well, anyways, yun Actually, nag-message nga ako sa nanay ni Sara. Oo. Sinabi ko sa IG niya na pahingin sinusupport. tinola. Hindi. Next time lagay mo sa Pyrex, madam. Wow! Pyrex. Yung pwedeng i-microwave. Grabe na ito. Sa Tupperware lang pwede na. Oo. Parang akala mo hindi nag-uwi ng ketchup ng fast food. Tama, di ba? Yung mga pag binigay ng isang fast food, lahat na sa bag. Ay, alam mo, may karanasan ako dyan. Na nag-uwi? Oo. Di ba kilig ko nga kapag kumakain tayo ng pizza, Oo. inuwi ko yung Kasi may ketchup. mga sobra, di ba? Sabi ko, Hot bakit sauce. yung bag kong Punong-puno. yung pa naman bag kong mamahalin. Iba din. Hindi, ikaw nagturo sa akin na dapat meron ka isang power bag, di ba? Tama. Yung bag kong pinakamamahalin, nandun yung ketchup. Bakla, kinain ng daga sa loob ng bag. Kumalat yung dirty. yung ketchup. Itapon na yung bag. Actually. Itapon na yung bag. Swerte Bili na na lang nakakuha ulit. nung botega. O, diba? Charis! Akala ko sa bodega. Hindi. Paper bag. Butika nakalagay. Hindi butega. Butika. Anyways. Plaka. Ano diba? pandesal? Oo nga. Hindi, pero sa mami ni Sara, diba? Huwag niyo na lang pong pansinin. Hindi hindi ni Hieronimo Kasi diba, Labati. Kasi parang hindi naman niya ginawang, alam mo yon, ninaunawan niya yung sandok muna tas bago niya ginanon. Walang ganun diba? So ibig sabihin, may respeto pa din sa Grabe, pagkain. ninaunawan. Hindi, totoo naman, diba? Kasi kadama ka naman. Wala naman nakitang ano ba naman, sa lahat na lang na aspeto may pupunahin kayo, diba? At saka sa pagpasok ni Sara Labati sa mundo ng showbiz, hindi po kasama yung nanay niya sa huhusgahan Correct. natin. At wala din tayong karapatan na husgahan yung tao sa kung paano nila turingin yung mga kasamahan nila sa staff bahay, nila. diba? Kung ganun lang din naman, parang tipong tigilan na natin kaninega, nakakaloka, lahat na lang na aspeto. Kung ako sa nanay ni Sara Gusto niyo ng Labati, tinola, sabihan nyo lang. mag-vlog na po kayo.
Lasa ni Sarah. Esther. Oh, ay Esther. Ayun. Oo, 'di ba? Lasa ni Esther. Oh, 'di ba? Yung mga ganun. Oo. Esther's Kitchen. Sige, Ganon. puso yan. Esther's Kitchen. Tapos promote ko kayo dito. Wow! Bigyan nyo rin po kami ng tinola. Oo. Diba? Tsaka okay lang sa akin yung yung duster mong LV. Oh, diba? Anyways. Paalam na tayo. Ang daming gusto ng mga bakla. Nagsimula sa tinola, natapos sa butika. Butika ba? Anyway, dyan po muna natatapos ang ating chikahan ng Thursday morning. Muli ba ako po si Kapitana Sisa? At ako naman yung tita Korang hindi maglalagay ng tinola sa palad tapos hihigupin ang tunog. Ganon. Parang may dahak ng kasama. Pasintabi po sa mga kumakain. Ay, nako. At kami ba rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!